ang atin pong pag-uusapan ngayon, walang kabuluhang pagsamba. Vain worship. Walang kabuluhang pagsamba. Alam niyo ba mga kapatid, kapag pinag-uusapan po natin ang pagsamba, simula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, marami pong sinasabi ang Diyos. Kasi ang pagsamba na nais ng Diyos sa atin ay yung kanyang kalooban. Amen. Hindi po yung kalooban natin. Amen. Kasi meron po tayong pagsamba na alam natin ito yung tama, pero sa mata ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, meron palang pagsamba na walang kabuluhan. Subalit marami pong mga tao, kahit may mga ibang mga Kristiyano na, nakakala nila, basta pagsamba ito, lahat yan ay tinatanggap ng Diyos, kahit ano ang iyong paniniwala, ano ang relihiyon mo, as long naniniwala ka sa itaas, naniniwala ka sa Diyos, na lumikha ng langit at lupa, kapag namatay ka, sa langit ang punta mo. I respect yung mga opinion po ng iba, pero tandaan po natin, meron kang karapatan na paniwalaan ang gusto mong paniwalaan. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng alam mo na pinaniniwalaan mo ay tama. Kasi dapat, yung ating pinaniniwalaan, yung ating sandigan, dapat meron pong basihan. Para pong ang batas sa Pilipinas. Meron po sila kanya-kanyang interpretasyon. Meron sila kanya-kanyang pinaniniwalaan. Pero at the end of the day, nobody above the law. Amen. Ibig sabihin, yung batas pa rin ang masusunod. Ganon din po sa pananampalataya. Dapat yung pananampalataya, yung atin pong pagsamba, mayroon pong batayan. Kasi kung walang batayan, kanya-kanya tayo. Amen. Tama? Amen. Kaya ang pag-uusapan po natin, walang kabuluhang pagsamba. Dahil, kahit sa buong buhay mo, sumasamba ka. Pero yung pagsambang ito ay hindi kalooban ng Diyos, hindi nakalulugod sa Diyos. Sabi ng Biblia, walang kabuluhan ang pagsambang yan. Ibig sabihin, kapag ang pagsamba mo ay hindi tama, hindi ka makakarating doon sa kaharian ng Diyos. Amen. Sabagat ang tatanggapin lamang ng Diyos ay yung tamang pagsamba, ang pagsamba na ayon sa kanya pong kalooban. Let us pray. Lord, salamat po sapagkat ang inyo pong salita ang nagbibigay buhay at tanglaw sa amin. Purihin ka, sambahin ka sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lumikha ng langit at lupa at lumikha sa amin, nagbigay ng buhay sa amin. Kaya Panginoon, ikaw rin ang magbibigay sa amin ng landas ng amin pong dapat gawin sa amin pong pagsamba. Kaya mo, Panginoon, ang aming puso'y buksan, ang amin pong isipan ay maidoon po sa inyo, maiwaksi anumang alalahanin sa oras na ito. At kayo lamang ang siya po naming sasambahin na sinamba ni Abraham, Isaac at Jacob, na hanggang ngayon ay gumagawa ng himala at nagbabago ng buhay ng tao. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong salita ay makapangyarihan. Sa akin pong pangangaral ng iyong salita ngayon, bigyan mo ng kapangyarihan ng inyo pong anak, ang inyo pong lingkod. Bilang tagapagsalita po lamang ninyo, ikaw ang lamang ang siyang may taas, ikaw lamang ang siyang mapurihan. At sa iyong mga anak na naririto, Panginoon, na makikinig ng iyong salita ngayon at yung mga manunood dito at makikinig nito, buksan mo rin ang kanila pong isipan, ang puso, upang maunawaan ang tunay na pagsamba na iyong naayon lamang sa iyong kalooban. In Jesus' name. Amen. Ito na lang clap of praise. Walang kabuluhang pagsamba. Sabi po ng Biblia, basahin po natin. Tingnan po natin. Verse 19. Yeah? Can you give me my cellphone now, please? Sabi po ng Biblia, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pangalan niya, pakitingnan po nga natin ulit yan, Sister Joyce, Matthew chapter 15, verse 19 sa English at sa Tagalog. Matthew chapter 15, verse 19, sa English muna at sa Tagalog. Mas maganda siguro umpisahan natin ito sa konteksto. Yeah? Umpisahan na natin dito sa konteksto. Umpisahan natin dito sa verse 1.
or Matthew chapter 15. If you're there, sa inyo pong mga may Biblia. Pisahan po natin dito sa verse 1. Yeah. Matthew chapter 15, verse 1. I-google mo na lang. Matthew chapter 15, verse 1 to 9. Nakalagay dito, Matthew chapter 15, verse 1 to 9. Sa inyo pong messenger, nakalagay po siya. Matthew chapter 15, verse 1 to 9. Basahin ko sa English, tapos sa Tagalog. Okay, nakikita niyo po ba? Amen. Alright, basahin po natin. Some Pharisees and teachers of religious law now arrived from Jerusalem to see Jesus. They asked him, Why do your disciples disobey our age-old tradition? For they ignore our tradition of ceremonial and washing before they eat. Jesus replied, And why do you, by your traditions, violate the direct commandments of God? Notice the word, ha? By your tradition, sabi niya, and why do you, by your tradition, violate the direct commandments of God? For instance, God says, honor your father and mother. And anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death. But you say, it is all right. It is all right for people to say to their parents, sorry, I can't help you. For I am bound to give to God what I would have given to you. In this way, Jesus speaking, in this way, you say they don't need to honor their parents. And so you cancel the word of God. Sabi ni Jesus, and so, Jesus ito, kinakausap niya yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, yung nakakaalam na. And so you cancel the word of God for the sake of your own tradition, you hypocrites. Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, or in vain. For they teach man-made ideas as commands from God. Then Jesus called to the crowd to come and hear. Listen, he said, and try to understand. Sa Tagalog, tingnan po natin sa Tagalog. Para maunawaan po natin mabuti. Verse 1 muna sis. Umpisa natin sa verse 1. Matthew chapter 15, verse 1 to 9. Akala ni Sergio verse 19 yun, pero may dot pala siya. Matthew chapter 15, verse 1 to 9 sa Tagalog. Pagkatapos lumapit kay Jesus, ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan nagaling sa Jerusalem at siya'y tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Sino daw yun? Lumapit kay Jesus yung mga Pariseo. Kapag sinabi mo kasing Pariseo, ito yung mga tagapagturo ng kautusan. Nagaling down saan? Sa Jerusalem pa mismo. At siya'y tinanong nila. Sino tinatanong nila? Si Jesus. Sabi nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Sa pagkain pa lang, marami na silang mga rules. Kung paano gawin nila. Ito yung kainin mo, ito yung hindi dapat mong kainin, ganito ka maghugas, hindi isang beses, hindi dalawang beses, hindi lang maghugas, ganito ka mag-pray, ganito ka magsamba, kailangan yung ulo mo nandito, kailangan nandun, gagaling nila eh. Dapat kailangan nakatingin ka sa taas, sa kaliwa, kanan. Mayroon silang mga ritual. Totoo ito Ganito yung mga Pariseo. Hindi lang sa pagkain, pati sa paghugas. Ganun ka-stricto mga to. Kaya tinanong nila, si Jesus mismo, ang Panginoong Jesus, tinanong niya, sabi nila, bakit? Sabi niya, nilalabag ng mga alagad mo. Kasi si Jesus, kapag kasi naglalakad, kahit sa pumunta, marami siyang mga kasamang mga alagad. Okay? Yung mga disipulo niya. Okay? Kaya sabi nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon
sa tamang paraan. Ibig ba kasi tamang paraan? Tamang paraan. Kita mo sa paghuhugas pa lang, gusto nila mayroon ng tamang paraan. Isa pagsamba pa. Pinag-uusapan natin dito, kaluluwa mo nang pinag-uusapan dito. So mahalaga, mas mahalaga, tama? Eh kung sasabihin mong yung paghuhugas pa lamang ng iyong kamay, kasi kapag naghugas ka ng kamay mo, na ganun-ganun lang, mali yun. May bilang yun. May tama dapat, ang punas mo, ganun. Ganun po yun. Kasi kapag naghugas ka nga, pero hindi tama, wala yan, walang kwenta. Ganun po sila ka-stricto. Okay? Pagka pinag-uusapan natin yung Marcel, tuloy po natin basahin. Sige. Tuloy po natin basahin. Sabi niya dito, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Sinagot sila ni Jesus. Okay? Verse 3. Sagot ni Jesus. Di ba? Ang sagot ng Jesus, nagpaliwanag ba siya? Hindi. Ganito kami maghugas. Ganun ba sinabi ni Jesus? Ganito kami naghugas naghugas sila ng ganito, sabi niya. Tapos ang sagot ni Jesus, sinagot naman niya ng ano? Patanong din naman, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Kita nyo? Ito yung utos ng inyong mga ito yung utos ng Diyos. Yung Diyos kasi, ito yung mas mataas eh. Okay? Kasi yung utos ng Diyos, the commandment of God is always higher than the commandment of man. Tandaan po natin yan. Kaya sumagot si Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Iba sinus tradisyon? Tradisyon. Hindi sinabi ni Jesus, mali yung tradisyon ninyo. Hindi magandang may tradisyon. Hindi sinabing gano'n. Huwag po natin babalik rin ito yung ano. Kasi walang sinasabi sa Jesus na masama ang tradisyon. Marami kasing pwede kang matututunan pagdating sa tradisyon eh. Tama? Marami tayong mga aral matutunan. Halimbawa, pagmamano sa mga matatanda, kapag may nasasalubong ka, di ba, gumalang ka, batiin mo sila, gumamit ka ng mga po at upo. Magaganda yan eh. Di ba? Kasama yan sa ating mga tradisyon. Ngayon, pati nga yung sa tradisyon sa school natin na mga yung mga good manners and right conduct, pinagtatanggal nila eh. Ang gusto nila yung mga values education na tinuturo nila na walang values ngayon. Kaya ang daming mga bata ngayon, lumalaki ngayon, walang modo eh. Hindi dahil sa mga magulang, hindi dahil sa mga teacher. Kasi yung aral kasi, yung structure kasi, binago na eh. Nilalayo nila yung tao sa Diyos. Pero ang pinakamahalaga kasi sa buhay ng tao ay yung Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Kasi kapag wala na ang Diyos, sa buhay mo kahit mataas ang edukasyon mo, kahit mataas ang pinag-aralan mo, kahit ikaw pang pinakamayaman, ikukurap mo nga lang mga tao, wala kang awa eh. Kahit na bumaha dyan, kahit na mamatay ang mga tao dyan, basta magkaroon ka ng maraming mga dolyar mo, marami kang pera mo dyan. Di ba? Kaya nga maraming mga investigasyon sa Senado, sa Kongreso, kasi sawa ng Pilipino. Sa bansa natin eh, sa dami ng korupsyon eh. Ngayon ang pinag-uusapan natin ngayon dito, yung pinakamataas na aral. Yung pinakamataas na kalooban ng Diyos. Hindi yung kagustuhan ng tao lang. Naintindihan po ninyo? Amen. Okay, tuloy po natin. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Okay? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Tanong ko sa inyo, commandment ng Panginoon o wala? Nasa commandment ng Panginoon, nasa pitang commandment siya eh. Tama? Amen. Mabuti bang igalang mo ang iyong ama at ina? Amen. Natural. Wala kang kwentang bata kapag hindi ka marunong gumalang sa iyong magulang na nag-aruga sa iyo, nagpalit ng lampin sa iyo. Tama? Kaya po mga kapatid, sa mga nanonood po, gusto ko pong i-pass nyo po ito para marinig po ito ng inyo pong mga pamilya. So kung mayroon kayong mga group chat sa inyong family, let them share po ito para mapakinggan po nila yung aral na ito. At sa mga makikinig po nito, huwag po kayong magdamdam mga kapatid, sapagkat hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Pero atas po ito ng pag-ibig na panahon na. Para imulat po natin ang ating mga mata, manindigan sa katotohanan, sundin yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban po natin. Kasi kung kayong kalooban lang natin ang ating susundin at wala po, hindi po nakasulat sa kanyang salita, hindi po kalooban ng Diyos, wala pong kwentang yun. Mapapahamak lamang po tayo. Kaya ko po ito ipinapangaral po sa inyo. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Yes, sabi niya,
Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Kasi kung utos lang pinag-uusapan, akala ko ba, ano kayo? Ang ibig sabihin ni Jesus ganito, akala ko ba, stricto kayo masyado sa mga rules na pinag-uusapan natin, sa mga law na pinag-uusapan natin. Ang ibig sabihin ni Jesus ganito, kung sundin nyo ang lahat, huwag kayong cherry pickers. Cherry picking lang kayo pinagpipili nyo lang kung anong gusto ninyo na sundin. Kung gusto nyo sundin yan, sa paghuhugas ng pagkain, masigit na igalang mong yung, hindi ka nga rin respeto sa inyong ngayon, paano kayo makapanlait sa inyong mga magulang ninyo? Dapat sundin ninyo yung Hindi kalooban ng Panginoon, of course, na patayin. Hindi kalooban ng Panginoon Kasi ang Panginoon laging nag-i-extend ng compassion ng pag-ibig ng pangunawa, mercy, compassion. Pero sa kanila, puro ganun O bakit ayaw niyong sundin to? Kine-question ninyo yung mga disipulo ko na para sa paghuhugas lamang, na gusto ninyo mayroong mga dinumero pa. Pero tingnan nyo, ano bang masigit? Okay? Ang sino bang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Yan yung utos ninyo. Yan yung nakalagay. Ngunit itinuturing ninyo, sabi ni Jesus, na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, okay? Ang anumang maitutulong po sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Gumagawa ng sila kumbaga nagja-justify pa. Ganun kasi yung tao Ang isang taong makasalanan, magaling magaling magtago yan Tago ng tago. Amen. Pero sa bandang huli, wala naman din siya may tatago, may bubunyag din. Amen. Pagdating ng panahon, lahat ng sikreto mo, lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng kabalbalan, lahat yan ilalantad ng Panginoon. Pagdating ng panahon. Amen. Amen? Kaya magsisi tayo, magbalik loob sa Panginoon, at magpakumbaba ka. Wala ka din namang may tatago sa Panginoon. Mayroon ka may tatago sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa mga boss natin, pwede ka magtago, pero pagdating sa Diyos, hindi ka makakapagtago. Amen. Amen? Amen. Kaya ang sabi niya, ngunit itinuturing ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo, ay naihandog ko na sa Diyos. Magaling gumawa ng paraan ito Tapos ang sabi niya, hindi na niya kailangan tulungan ang kanyang ama. Ayos nagbigay ka ng offering kasi ganun sila Di ba, ganun yung mga false teachers, yung mga bulaang propeta. Dito kayo, sa ating sambahan. Kapag nagbigay ka dyan, kahit na hindi mo natulungan ng iyong ama, mga pamilya mo, sa langit ang punta natin. Magsuot tayo lahat, kulay puti, buhok natin ganito, kainin natin ganito, ganun tayo. Pero totoo ito mga kapatid. Amen. Huwag po tayo magdadamdam, pero nakikita po natin ito. Amen. Nakikita po natin ito, napapanood po natin ito. Ang daming mga nanlilinlang, ang daming mga manluloko, marami rin nagpapaluko hanggang ngayon. Amen. Sipin mo ito, sabi niya, hindi niya na kailangan tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Sino sa inyo nagturo niyan? Sabi ng Panginoon, di ba napakahalaga na honor your father and your mother? Which is the first commandment and with the promise. Bakit tayo yung sundin yan? Ba't tayo yung sundin yan, sabi ng Panginoon? Tapos ang sinasabi niyo, hindi niya kailangan tulungan ang kanyang ama? Anong kwenta kayong pananampalataya yan? Anong kwentang pagsamba yan? Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, tuloy niya, pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Kita nyo? Anong ibig niyang sabihin dito? Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, yung mga superstitious belief, yung mga tinatawag po natin mga pamahiin. Huwag kang maghugas ng ng ganito kasi madilim na dyan. Lumabas ka ng gabi, may nasalubong kang pusang itim, malas yan. Nagsabi ka ba, tabi-tabi po, nuno sa punso. Anong nuno pinagsasabi mo? Ang dami mga naniniwala na ganito. Minimix po natin yung aral po kasi ng Diyos. Hindi po ito pag disrespect, mga kapatid.
Pero wala po yan sa salita ng Diyos eh. Amen. Utos ano yan eh, mga panlililang ng demonyo yan, pinaniniwalaan natin. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng superstitious belief? Tingnan niyo kung anong definition yan. A belief or practice based on ignorance. Huwag kang magwalis dahil gabi na, baka lumabas ang swerte. May hika yung anak mo, malikabok na eh. Anong gusto mo? Mahirapan humigay yung anak mo doon para wag mong walisin yung alikabok. Mag-isip lang ha. Mag-isip lang tayo mga kapatid. Yung mo, pintuan mo, nakadiretso dito sa sa may salamin. Feng shui yan. Bakit mo hinahaluan? Kala ko ba Kristiyano ka? Tapos pagpasok mo, mayroon kang pusa, ganun. Ano yun, sinasaway ba niya? Tinatawag niya? Ano? Tama o mali mga kapatid? Amen. Kasi napapanood na, nakikita natin ito eh. Pagpasok mo, mayroon pang kalansing na, imbis na ang sarap-sarap na ng tulog mo, mayroon pagpasok mo sa pintuan, ano to? May kalansing eh. Imbis na ang sarap ng tulog mo, magigising ka. Bakit? Kasi marami tayong mga pinapaniwalaan. Ang dami nating mga pamahiin na wala naman, hindi naman kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabi ito mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito. Sabi ni Jesus, di ba sabi niya, pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Hindi mo nga alam ang salita ng Diyos kasi hindi ka nag-uukol ng panahon na para pakinggan ang kanyang salita, sundin ang kanyang kalooban, pero mayroon kang panahon makipag-chismisan sa kapitbahay mo. Kung anong bagong balita ngayon. Masamang balita, ano pa? Ba't ayaw mong basahin yung magandang balita, yung pagliligtas ng Panginoon? Na magbalik loob ka at magsisi ka sa Kanya? Mayroon kang time na para makipagdaldalan kung saan-saan, pero wala kang time na para magsamba sa Panginoon? Binigyan kanya ng 168 hours in 1 week. Tapos sabihin mo, busy-busy ka? Alam mo mga kapatid, may mga tao talaga namang busy. Busy yan. Pero may mga tao rin naman nagbibisi-bisihan. Huwag tayong magyukuhan. Totoo po yan mga kapatid. Pero pagdating ng panahon, wala ka rin ibang malalapitan. Panginoon, tulungan mo ako. Bakit? Yung kaibigan mo kasi wala, hindi ka magbisita sa hospital eh. Dami mong friends sa Facebook, libo-libo. Pero ang tanong, nung ikaw ay nag-iisa lang, nasaan yung mga friends mo? Tanong mo yung kapitbahay mo, nasaan yung mga friends mo ngayon? Nasa mga friends mo, sis. Wala na. Nung ikaw ay namroblema ng talagang di ba kukunti lang, mayroon din naman talaga. Kaya i-value po natin yung mga ganon. Am I talking to you the truth here? Amen. Amen. Namiss niyo yung mga gandang searching ko, Kaya lang, medyo kailangan kapit-kapit tayo sa naman. Bakit? Ganito po kapatid eh. Di ba? Sabi niya, pinangawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang katuruan. Hindi sinabi ni Jesus na masama, Yung mga minana natin, mayroon kasing mabubuting minana natin. Yung mga mabubuti, ituloy mo. Pero yung mga pamahiin mo na walang kwenta, na hindi naman ayon sa pananampalatayaan natin, parang mas mas nakakahigit pa sa salita ng Diyos. Wag mong yan yung paru-paro. Binisita yung lola natin. Alam mo ba yung mga kapatid? Alam mo, wala sa paniniwalang Kristiyano yan. Amen. Pero sabihin mo, Kristiyano ka. Ang tagapagligtas mo sa Jesus ang iyong Panginoon. Sino nagturo sa iyo? Sabihin mo nga sa akin. Kasi kung may nagturo sa iyo, nasa Biblia yan, sasamahan kita ngayon. Samahan kita. Pero dahil nasabihin mo sa akin, yan yung mga kasabihan. Anong kasabihan? Ang daming kasabihan nga dyan sa atin minsan ng mga kasabihan ng mga, yung mga politiko na yan, kasabihan nila. Asan ang kasabihan? Ang dami nga nilang pinagsasabi hanggang ngayon hindi ginagawa eh. Tama mali? Tama po. Puro sila daldalan ng daldalan dyan sa anong mga ganito yung magandang gawin natin. Gawin natin yung ganitong plataforma. Plataformahin ninyo. Hanggang ngayon na wala kaming makita eh.
Ayan, daming mga OFW na mga tulad namin na hanggang ngayon gustong-gustong umuwi, hindi makauwi eh. Amen. Hindi naman natin isinisisi lahat ito sa gobyerno. Dahil mayroon tayong dapat gawin din para matulungan ang ating bansa. Amen. Pero nakakasama ng loob kasi kuminsan, napakaraming mga ano eh. Puro mga pangako na pangako. Puro naman napapako. Tama mga kapatid? Amen. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Amen. Tuloy ko pa to? Amen. Okay. We're excited. Tama o mali? Amen. Kaya mga kapatid, suriin natin, ito bang binanang katuruan na ito, nakalulugod ba sa Diyos? Napupurihan ba ang Diyos? O baka maya nagpapasikat ka lang na parang expert ka. Hindi ka naman doktor, parang doktor ka rin. Hindi ka naman scientist, parang scientist ka na. Parang expert ka na rin. Di ba? Dapat ilugar natin yung atin pong sarili. Tama ba rin? Amen. Isubukan mong mabisita ka ng ng gamot, hindi ka naman doktor. Ikukulong ka eh. Tama ba rin? Amen. Mamaya eh, Doktor, para masakit yung ulo ko. para doon. Tapos sabi mo, uminom ka ng ganito. Yung binigay mong gamot, hindi naman sakit sa ulo, sakit sa tiyan eh. Tapos sabihin ganun, Sister, brother, kanina masakit yung ulo ko, bakit pati yung tiyan ko masakit ka? Hindi kasi doktor. Tama ba? Kaya dapat, alam po natin. Amen? Amen. Kaya sabi niya, Jesus, pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong mga minanang katuruan, mga mapagkunwari! Exclamation point ba yun? Sabi ba ni Jesus, mga mapagkunwari? Natuto na rin, pagka question mark, may patanong, pag pwede yung pinto ka. Pero pag exclamation mark, hindi sinabi ni Jesus, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ganun ba sinabi ni Jesus? Yung nagsulat niyan mga kapatid, nilagyan niya talaga ng exclamation point. Kasi nakita ni Matthew eh. Kasama kasi ni Matthew, yung tax collector, isa sa mga disciple na nakita niya ang Panginoon Jesus. Nung sinabi niya, sabi ni Jesus dyan, mga mapagkunwari! Mga hipokrito! Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Sino nagsabi? Ako o si Jesus? Huwag kayo magdamdam sa akin. Si Jesus nagsabi niyan. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ibig sabihin sa inyo lamang niya, hindi naman pala utos ng Diyos yan. Ang gagaling ninyong mag-uutos-utos. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Lagay mo nga sa English lang, sis. Verse 8 to 9. Ha? Tingnan ninyo ha, mga kapatid ha. Oh, praise the Lord. Like this one, ha? Amen. Excited. Okay. Sabi niya sa English, ha? Matthew chapter 5, verse 8 to 9. Sa English lang, sabi niya. Matthew chapter 15. Yan, Matthew chapter 15, verse 8 to 9. Sa English lang. Pisahan natin dito sa verse 7. Yan, yan. Anong version yan, sis? NLT po. Yan, sige. Sabi ni Jesus, ha? Pisahan natin. Sa verse 7. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as a commands from God. Lagyan mo sa New King James yan. New King James Version, para makita natin yan. In KJV, yan. Tingnan natin yung verse 8 to 9. Yan. Send, enter. Yan, enter lang. Last na din. Okay? Sabi niya, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips,
but their heart is far from me. Yan. But their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of man. Kita nyo mga kapatid? Ngayon, bakit sinabi ni Jesus na tama nga si Propeta Isaiah? Mayroon bang sinasabi sa Isaiah? Alam ni Jesus eh. Tingnan nga natin yung sinabi muna ni Isaiah sa kanila. Tingnan natin dito sa Isaiah chapter 29 verse 13. And so the Lord says, these people say, they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me, and their worship of me. So alam ni Jesus yung sinasabi niya. Eh hindi nila alam. Mapupunwari sila, alam nila yung salita ng Diyos. Eh kung alam man lang nila, hindi rin nila ginagawa. Kaya walang kabuluhan. Kahit alam nila yung salita ng Diyos, kapag hindi naman nila sinusunod, walang kwenta rin. Tama? Amen? Kaya ang sabi ni Jesus, di ba, like natin itong sis, walang kabuluhan, sabi niya sa Matthew, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat idinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Kaya tanong, paano ba nagkakaroon na may kabuluhan yung ating pagsamba? Kasi kung mayroong walang kabuluhan, mayroon din mayroong kabuluhan. Tama o mali? Ano yung walang kabuluhan? Mapagkunwari. Ano yung walang kabuluhan? Mas marunong ka pa sa salita ng Diyos. Hindi mo nga alam yung salita ng Diyos, mas marunong ka pa. Ganun yun. Yun yung walang kabuluhan. Yung walang kabuluhan, hindi napupurihan ng Diyos. Nagpapasikat ka lang, ikaw yung napupurihan. Yung walang kabuluhan, hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, God will never violate His word. Hindi nakasulat sa kanyang salita. Amen? Ibig sabihin, gumagawa ka ng sarili mong doktrina na kung saan nalalabag mo na ang salita ng Diyos. Amen? Ngayon, ano pa? Ano pa yung sinasabi ng Biblia? Tingnan natin yung kasunod na verses. Nilagay mo sis? Ano po? Yan, sige. Dito sa Matthew chapter 10. 30-35, yan. Sabi ni Jesus, sa 33, ngunit ang sinumang ikaila ko sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Tapos sa verse 34, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Pisahan ko rito, Matthew chapter 10. Google mo na lang sis. Matthew chapter 10, verse 33 to 35. Yeah. Do not think that I have come to bring peace to the world. Version. No, I did not come to bring peace but a sword. I come to set against their fathers and mothers. Yeah? Dito na lang sis sa Pisa mo na lang dito sa jump na tayo. Dito na lang sa John chapter 4. Jump na tayo. John chapter 4. Verse 23 to 24. Yan. Tapos sa English yan. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Sunod sa salita, si Jesus. Na ang mga tunay na sumasamba sa Ama. Tunay na sumasamba. Tunay na sumasamba. So, di mayroong false. Kung mayroong tunay, mayroong hindi tunay. Parang yung gold. Pag bumili ka, alam mo kung saan bilihan ng gold. Sa bilihan ng hindi tunay. Tama? Amen. Nakakita ka na dito yung gold, dito yung hindi tunay. Dito sa Kuwait, ang dami nagtitinda, di ba? Amen. Magkatabi ba sila lagi? Yung nagtitinda ng tunay na gold, hindi siya nagtutunday ng hindi tunay. Amen. Tama? Pero hindi tunay, talagang hindi tunay lahat yung binibenta niya. Pero mukhang gold. Tama? Amen. Original. Mayroon din namang hindi original. Meron din gano'n, di ba? Amen. Merong mga di ba yung mga babae, alam yan eh. Kapag kaliniligawan sila. Yung nanliligaw parang tunay. Tunay. Di ba? Ang bait-bait niya sa umpisa, parang yung mukha niya mukhang anghel, di ba? Di ba? Pero kapag nakuha na yung gusto, bumili ka agad, hindi ka na ang dami mo ka na, wala na. Sasabihin niya sa'yo, 10 mo. Nung una, ang tanong niya sa'yo,
Saan ka punta? Where are you going? You take care ha? You take care for it. How's your mother, your father, your brother, your sister? You eat already. I bring you clothes. I bring you like this. Pero nung kayo na, where are you going? You call me ha? You video call. You saan na. Parang CCTV ka na. Diba? Dinumero na. Punta ka dito. What time you go? What time you go home? What time you eat? Wow. This willing to ho? You don't eat like this? Daming mga ganyan sa mga kababayan natin. Ha? Dati malaya siya eh. Ang kako sabi niya, ibait naman nito. Akala natin kasi dahil mahinahon magsalita, mabait. Mayroong mahinahon magsalita, pero bibigtiin ka na. Tama o mali? Tama. Oh, may kilala nga kayong ganun. Oh, naging ganun nga ako dati. Sabi ko. Tama o mali? Amen. Lahat puro tanong sa'yo, pero ikaw hindi ka pwedeng magtanong. Dahil baka magtanong ka eh, baka mayroon kang paglalagyan pa. Kita niyo mga kapatid? Yun yung pinili mo, na gusto mo. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, hindi dahil mahinahon, maganda magsalita, hindi kasi ang tangos ng ilong. Hindi siya katulad ng aking asawa. May asawa ka na pala. Bakit nakikipag-chat ka? Tanong. Are you with me? Amen. Dito kayo, makinig kayo mga kapatid ha. Diyan sa mga nanonood, huwag po kayong magdadamdam mga kapatid dahil mayroon po kayong kilalang ganito. Amen. Kung kayo mamaya, minsan tayo na biktima. Pag napakinggan po natin yung salita ng Diyos, hindi na tayo mabibiktima. Amen. Alam na natin kung sino yung totoo, yung hindi ba pagkunwari lamang. Tama? Amen. Kaya sabi ni Jesus, subalit dumarating na ang panahon. At ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Yung pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, ibig sabihin nagmumula sa puso, huwag lang sa puso. Amen. Hallelujah. Tama? Pag sabi mong mahal mo ang Panginoon, na ang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, dapat siya yung una sa buhay mo. Hindi parang ano eh. Parang minsan parang utang na loob pa ng Diyos sa'yo na nagsimba ka. Halika na, sige na sis, magsimba na tayo. Pinipilit-pilit ka nga, ang dami ko pang labahin. Ang dami ko pang, pagdating sa paghuhukom, pagdating ng panahon, sige, sabihin mo yung mga labahin ko. Wala ka. No. Sabi ng Biblia, pagdating ng panahon, prepare to meet thy God, humanda ka sa pagharap sa Panginoon. Sige, lahat ng rason mo, lahat ng mga excuses mo, ilabas mo na. Kasi sabi ng Biblia, no more excuses pagdating ng panahon. Amen. Wala ka ng mga excuses. Tama? Amen. Amen. Kaya sabihin mo, busy ka sa lahat. Pero pagdating sa Diyos, huwag mong sasabihin busy ka. Dahil hindi naging busy ang Panginoon. Sa pagtulog mo, yung tibok ng puso mo. Hindi mo nga alam kung ilang beses tumibok yung puso mo ngayon eh. Alam ba ilang beses tumibok ang puso natin sa loob ng 24 hours kung ilan? Pinahinto ng tibok ng Panginoon lang puso mo eh. Wala na. Tapos na. Pero hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen. Hindi siya busy sa'yo. Kaya sabi mo, busy kasi ako anak sa'yo kanina. Wala na. Kaya wag po tayong gano'n mga kapatid. Naku po. Mag-iingat po tayo sa atin pong binibitawan. Kung sinasabi mong mahal mong isang tao, dapat pinag-uukulan mo ng panahon. Dapat pinapatunayan mo. Huwag ka lang magaling sa salita. Reduction. Hindi kahit na ako, dito lang ako, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Mahal ko naman ang Panginoon. Kasi dyan sa simbahan ninyo, daming mga hipokrito. At least ako, hindi ako plastic. Oo, mas mabait ka sa kanya, no? Hindi ako plastic, totoo akong tao. Sino ba nagsabi na pumapunta sa simbahan ay puro banal? Bakit? Lahat ba nung nakukulong ay may kasalanan? Yes. Sino ba nangangailangan ng, ng gamot? Yung may sakit o yung walang sakit? Ba't ka pupunta ng hospital? Maayos ka pala eh. Di ba? Doc, I want to check up. Anything wrong? No, I'm good.
Okay, we will check your BP, everything. No, I have problem in my BP. Very high. Tinignan niyo, 120/80. Ay, you're good. No, I am high blood. High blood na sinasabi mo, lagi kang galit. Hindi naman high blood yung dugo mo. Marunong ka pa sa doktor. Sabi na kayo, guhug. Umalis ka na rito. Mamaya sabi ko, hindi rito ang punta ko, doon ka sa Mintang Hospital. Marunong ka pa eh. Minsan, akala natin minsan, yung pinagsasabi natin, akala natin tama na. Yeah, amen. Kung ano naman pinagsasabi natin kung minsan eh. Kaya ang gusto nga ng Panginoon, mag-uul ka ng panahon sa Kanya. Amen. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, 6 na araw kayo magtrabaho sa isang araw. Mag-uul ka ng panahon sa Kanya. Hindi na nga isang araw eh. 3 oras na lang. Minsan sa isang linggo yan ha. Minsan nga isang buwan pa lang eh. Hindi mo pa magawa. Pero inuuna mo alin. Bili ako ng sabon ko na ganito. Bumili ka ng sabon mo kung kailan mo pero sumamba ka sa Panginoon. Magpasalamat ka sa nagbigay ng buhay sa iyo. Amen. Pinagbigay ng lakas sa iyo. Amen. Kasi kung hindi ka binigyan ng lakas ng Panginoon, wala ka nang magagawa. Di ba? Amen. Ganun po yan mga kapatid. Baka merong, gustong makinig na sa labas. Ganun po yan mga kapatid. Tama? Amen. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Ang gusto ng Panginoon, ngayon ka manindigan ka sa pananampalataya mo. Ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Bakit? Gusto ng Panginoon yung katotohanan yung pagsamba mo. Sumamba ka dahil mahal mo ang Panginoon. Amen. Bukal sa kalooban mo talaga, hindi napipilitan ka lang. Minsan ka napipilitan ka lang, pero alam naman ng Panginoon naman ng puso mo. Yeah, amen. Na yung nasa simbahan ka, pero nasa isip mo, nandun ka na sa old soap. Ayun, bibilin ko, makikita kami mamaya. Makikita kami mamaya ni Ma. Ganito ng pastor. Tapos sabihin mo talaga, ang Panginoon tagapagligtas ng buhay ko. Bakit hindi yung, alam mo, tawagin mo yung old soap mo, siya yung tagapagligtas mo pagdating ng panahon. Ganun tayo minsan eh. Amen. Oo. I-focus natin yung ating isipan sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, Yes. naku po, ang dami nating minsan mga dahilan. Totoo. Pero mga kapatid, sabi niya, but the time is coming indeed, it's here, now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Tapos ang sabi niya, the Father is looking for those who will worship Him that way. Amen. Amen. For God is Spirit, so those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sinabi ba niyang must? So hindi ito suggestion, commandment yan. Amen. Tama? Amen. Sabi niya, the Father is looking. Bakit? For those who will worship Him that way. For God is Spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Amen mga kapatid? Amen. Amen mo Tagalog. Maganda yan eh. Ayan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Kasi kung yung pagsamba mo, hindi naman ayon sa Espiritu at sa katotohanan, walang kwentang pagsambayan. At hindi rin yan ang tinatanggap ng Ama. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. So yung pagsamba na alam mo, na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka nalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Amen. Next. Meron pa dyan, Sister Joy? Next, lagay mo. Yan, lagay mo. Sa English, sa Tagalog. Sige, ano yung verse mo yan? Basahin natin. Okay lang yan. 1, 2, 3. Basahin po natin mga kapatid. If anyone among you thinks he is religious and does not Right the rest but deceives his own heart, this one's religion is useless. Sa Tagalog muna. Sa verse 26 lang muna. Lagay mo yan. Sa 26 lang muna. Para isa-isahin natin this.
ano natin, pagbulay-bulayan nating mabuti. Sabi niya, if anyone among you think he is religious and does not bridle his tongue but deceive his own heart, this one's religious is useless. Akala mo religyoso ka. Oh. Kasi lagi kang, Present. present ka, worker ka sa church, nagsisimba ka, lagi ka nagbabasa ng Biblia, lagi sa kumusta ka? Praise the Lord! Hallelujah! Talagang ano ka? Talagang puro hallelujah! Katotoo naman. Talagang ano ka, di ba? Pero ang sabi niya, does not bridle his tongue. Pero ibig sabihin, hindi ka marunong magbantay sa iyong dila. Sabi niya, walang kwenta yan. Ibig sabihin, kapag ikaw lang mag-isa, puro ka ano, puro ka reklamo naman, puro ka, alam mo yun? Puro ka murmuring. Kaya ang sabi niya, kung inaakala nino man na siya'y religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Ibig sabihin, kala ko ba, ano ka, religyoso ka, present ka, lagi kang maaga. Pag tinanong ka, praise the Lord. Praise the Lord. Kung makapagsalita ka, wagas eh. Kung makapagbulyaw ka, wagas. I'm born again. Praise the Lord. Amen? Amen. Talagang ano, patunayan natin, pakita natin. Amen. Ibig sabihin, maghinay-hinay lang kapatid. Di ba? Sakit Marunong naman po, kang no? ano, marunong kang magpigil ng Amen. Kapag ka makapagsalita ka, parang masyado mo nang binababa ang tao. Huwag kong ganun. Ang gusto ng Panginoon, marunong tayong ilagay ang ating sarili sa kalagayan po nila. At huwag ka masyadong manghuhusga, kapatid. Amen? Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, sa 27, 1, 2, 3, Ang reliyon na dalisay at walang lugi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. ano yun? Sinabi niya, 1, 2, 3, Pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan, sa pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. yan ay ginagawa ko yan. Ginagawa ko yung una. Alin? Tumutulong. At sa mga viewers ako, tumutulong ako na, praise the Lord! Galing ah! Pero huwag kang hinto doon. At pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Anong ibig niyang sabihin? Ang ibig niyang sabihin, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Bakit? Ano ba yung takbo ng mundong ito? Masama eh. Di ba? Yung sistema ng mundong ito masama. Ibig sabihin, huwag mong sasamahan doon. Ang sinasabi mong religyoso ka, ibig sabihin, sumasamba ka, totoo yung pananampalataya mo para maniwala yung mga kasamahan mo. Aba, ibig sabihin, unang-una sabi niya, bantayan mo muna yung dila mo. Ibig sabihin, pag nagsasalita ka, hindi likas sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampaya, ang palamura. Amen. Unang-una, wag yun. Bakit? Kasi, sabi ng iba, hindi, expression ko lang naman yun. Ganun talaga kami. Expression, sige, paliwanag ka doon sa impyerno pagdating ng panahon. Kaya sabi ng Biblia, sa bawat binibitawan nating salita, hahatulang tayo. Amen. Hindi kalooban ng Panginoon yun. Amen. Kaya kung dating ganun ka, huwag ka nang magbago ka na. Amen. Tama. Amen. Lalo na, kung mga mahal mo sa buhay, yung asawa mo, mumurahin mo, naku po, huwag kang ganun mga kapatid, humingi ka ng tawad. Lalo yung mga anak mo, sasabihin mo, wala kang kwentang tao. Napakatamad mo. Tamad talaga siya, sinabi mo na. Sabi mo, wala kang kwentang tao, gusto mo siyang mayroong kwenta. Di ba? Wala kang kwentang tao, kamo. Magsumikap ka, wala siyang kwenta eh. Bakit mo siya gusto magtrabaho ngayon? Sinabi mo, wala siyang kwenta eh. Tama? Amen. Kaya mag-iingat po tayo, kapatid. Sa ating pong binabalawan. Amen. Di ba? Paano pastor pagka talagang sagad-sagad na talaga?
Kasi minsan may mga tao kasi abuso na eh. Yeah, totoo. Pero kayo kaya lang abuso. Yeah, totoo. Hindi ibig sabihin ng abusong tao, ibig sabihin ganito yun. Pinagsabihan mo na maraming beses, pinatawad mo na, inuwa mo na. Parang hindi nakikinig eh. Sabi ng Biblia, ganito yan. Kapag pinagsabihan mo yung tao, at hindi nakinig sa'yo, maraming beses mong pinagsabihan, okay? Ipagkatiwala mo na siya sa Yeah, Panginoon. amen. Kung ayaw niyang makinig sa'yo, hindi. Yes. Kung napahamak siya, Lord. Yes, Lord. wala ka na magagawa Yeah, doon. amen. Di ba? Pero huwag mong ilagay yung sarili mo na para magkasala ka na rin. Yeah. Kasi ang utos ng Biblia sa atin, sabi ng Biblia sa atin, huwag mong daigin ng masama ang masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Amen. Tama? Amen. Paano pag minura ka? Sabi, hindi. Kasi ako talaga, kasi ang ugali ko, mabuti akong kaibigan. Pero masama akong kaaway. Ba, artista ka na ngayon? Pili ko na yun. Mabuting kaibigan, masamang kaaway. Bakit mo ginagano yun? Huwag niyang ipapakita sa akin. Dahil makikita niyang impact na rin ako. Demonyo rin ako. Eh, sinabi mo na yun eh. Ha? Kaya, sabi ng Biblia, huwag kang maghihiganti. Akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. Eh, nakita mo ngayon, naghirap siya. Nakarma na siya sa kanyang kasamaan. Tapos sabi ng Lord, praise the Lord, salamat Panginoon. Kanino ka nagpapasalamat? That's right. Hallelujah. Huwag po tayong ganun kapag mag-iingat po tayo sa binimitawan natin salita. Hindi dapat tayo natutuwa, nalulugod kapag kayong ating kagalit ay naghirap sa buhay. Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon, ipadama natin yung awa, habag at pagpapatawad. Kasi ikaw, inuunawa ka rin ng Panginoon eh. Amen. Tama o mali? Tama po. Tuloy ko ba? Amen. Ha? Malapit na tayo. Sige. Masakit na Next. po. Ayan mo, sige. Ayan, may paliwanag pa dyan? Paliwanag siya, true religion. Sige. Yan, sabi yan. True religion is what? Demonstration. By compassion, caring for the needy, especially orphans and widows, tapos yung holiness, keeping oneself unstained by the sinful values of the world. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag kang umayo. Tama? Next. Yan, yung next. Meron pa dyan, yung natitira pa. Amos. Yan. Amos chapter 5, verse 21 to 24. 1, 2, 3. Pakibasa po natin. Namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinunog. Handog ng mga pagkain butil at mga hayop na nataba. Kahit na ang mga iyon ay handog pang kapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Sabi ni Jesus, 1, 2, 3. Tigilan na ninyo ang maingay na nawitan. Ayoko lang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluhin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog. Gayon din ang katwiran tulad ng isang niluluyang pasis. Kita nyo? Verse 21. Kita mo yung gusto ng Panginoon, di ba? Sabi niya, namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Kita nyo? Ibig sabihin yung mga worship service ninyo, walang kwenta yan, sabi ng Panginoon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog. Kasi ganun po sila sa altar nila eh. Yun yung kanilang ano ng araw. At sabi niya, handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinagaba. Kahit na ang mga iyon ay handog pang kapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Sino nagsasalita rito? Ang Panginoon? Sinabi niya sa kanyang propeta, hindi ko papansinin yan. Kahit peace offering pa yan. Anong peace offering? Sa kanila na yan. Hindi ko na yan, sabi ng Panginoon. Tapos ano pa yung ano na? Tigilan na ninyo ang mga mahiingay na awitan. Ayaw ko nang marinig ang inyong mga alpa. Yung mga worship ninyo dyan, wala na yan. Sabi ng Panginoon, tigilan na ninyo yan. Ang gagaling ninyong mag-worship, ang gagaling ninyong mag-ano, hindi naman ninyo pinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi naman nyo sinusunod ang aking kalooban. Kaya ang sabi ng Panginoon, tigilan na ninyo ang mahiingay na awitan. Ayaw ko nang marinig ang inyong mga alpa. Anong gusto ng Panginoon? Sa halip, padaluyin ninyo ang mga katarungan gaya ng isang ilog. Gayon din ang katwiran tulad ng isang di natutuyong batis.
Ngayon, kung gusto mong gamitin yan, yung mag-awitan kayo, tumugtog kayo, wala namang, hindi naman pinipigil ng Panginoon yan, ituloy ninyo. Pero kung hindi nyo di sinusunod yung kanyang kalooban, hindi kayo marunong magsisi sa inyong mga kasalanan, puro kayo mga self-righteous, hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob sa inyong mga magulang, hindi kayo marunong tumulong sa mga mahihirap, hindi nyo sinusunod ang kanyang kalooban, sabi ng Panginoon, walang kwenta yan. Tignan mo sa English yan. Tingnan nyo mga kapatid. Kaya mayroon pa ng pagsamba na akala natin kalooban ng Diyos, hindi pala kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, I hate all your show and pretense, the hypocrisies of your religious festivals. Puro kayo mga pesta-pesta na mga ano, pero sabi niya, kita nyo? Puro kayo lasingan naman, puro kayo mga ano. Hindi yan. Kung gusto niyo yung mga tamang mga festival ninyo, sumamba kayo at magsisi sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Panginoon, patawanin ang mga nagkasala. Ganon ang totoo na pagsamba ang kalooban ng Panginoon. I hate all your show and pretense, the hypocrisy of your religious festival and solemn assemblies. Mga kapatid, hindi ko po sabi ito, binabasa ko lang ha, baka may magalit kayo sa akin. Binabasa ko lang ito. Magalit kayo sa verse, hindi sa akin. I will not accept. Ibig sabihin yung mga handaan niya. Sabi ng Panginoon, I will not accept your burnt offerings and grain offerings. I won't even notice all your choice peace offerings. Tapos ang sabi pa niya, away with your noisy hymns of praise. Yung mga praise God na mga ano-ano ninyo, away. Tanggalin nyo na lahat yan. I will not listen to the music of your harps. Sabi ng Panginoon, ha? Instead, I want to see a mighty flood of justice. Mighty flood of justice. Ibig sabihin, yung katarungan ang inyong pairalin. Hinto ninyo ang mga korupsyon. Instead, I want to see a mighty flood of justice. An endless river of righteous living. Ibig sabihin, righteous living, mamuhay kayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kung talagang iniibig ninyo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, unahin mo siya sa iyong buhay. Amen. At kapag hindi mo inuna ang Diyos sa iyong buhay, hindi siya ang first love mo. Kung ano ang lagi mong iniisip, ano ang lagi mong ginagawa, yun ang first love mo. Amen. Hindi ang Diyos na nagbigay ng buhay at nagligtas sa iyo. Amen. Kaya sabi niya, tigilan mo na ang mga pangangatwiran mo. Ang galing-galing ninyong mga tuwiran, ang galing-galing ninyong gumawa ng marami kayong mga dahilan. Pero ang puso ninyo, malayo naman sa akin. Ngayon, mga kapatid, dyan ang tanong. Ang Diyos ba talaga ay iniibig mo ng totoo? Siya ba talaga ang una sa iyong buhay? Ngayon, kung alam mo sa iyong sarili, susuriin mo ang iyong sarili na malayo ka sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Para magbalik loob ka at magsisi ng totoo, talikuran ng iyong mga kasalanan, mga lihim na kasalanan, na alam ng Panginoon, na pagdating ng panahon, ibubunyag ng Panginoon habang maaga pa, kapatid. Amen. Magbalik loob ka at magsisi, hindi pa huli ang lahat. Dahil pagdating ng panahon, kahit marinig mo ang salita ng Diyos, kahit marinig mo ang mga magagandang awitin na papuri, kapag pinatigas na ang iyong puso, baka hindi napapatak ang iyong luha. Kapag paulit-ulit kang pinapaalalahanan ng Panginoon, paulit-ulit kang tinatawag ng Panginoon para magbalik loob, magsisi sa iyong kasalanan, ngunit paulit-ulit mong hindi pinapakinggan ang pagtawag ng Panginoon, para mong sinasabi, hindi mo kailangan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay magkamit ng kaligtasan o patawad ang iyong kasalanan. Kapatid, with humility and gentleness, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Amen. Yes, amen. Sabi ng kanyang salita, Matthew 6:33, I'm gonna close here. Alam niyo ba, mga kapatid, minsan, pinapaalala lang ng Panginoon yung mga versikulo na ito sa atin. Dahil ang totoo, nakalimot na tayo. Kung dati alam mo sa iyong sarili na mainit ka sa Panginoon, sa iyong pananalangin,
Excited ka sa iyong pagpuri sa Panginoon, pero alam mo sa iyong sarili, you lose that first love. Hindi ka na katulad ng dati. Naging abala ka sa maraming mga kaabalahan sa mundong ito. Nakalimot ka na sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo, sa Diyos na nagligtas sa iyo. Tinatawag ka ng Panginoon muli, kapatid. Nang nais ng Panginoon niya yung tunay na pagsamba. Pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At yan ang hinahanap ng Panginoon. Meron ka mang galit sa iyong puso. Meron kang taong kinagagalitan. Meron kang taong nakasamaan ng loob na siyang naging dahilan para hindi ka makapagpatuloy sa iyong pananampalataya. Tinatawag ka ng Panginoon, ito yung tamang panahon. Maaring yan ay mga mahal mo sa buhay. Maaring yan ay kasama sa church. Kaibigan mo, nagiging balakid. Mga kapatid, hindi sila ang pwedeng maging balakid. Dahil ang tinawag ka naman, tinawag tayo para ituon ang ating paningin sa ating Panginoon na nagligtas sa atin. Mga kapatid, lahat po tayo ito ngayon. Pakilagay mo yun, sis. Matthew 6:32. Sa English, okay lang. Kaya po mga kapatid, kahit sa King James, any version. Kaya po mga kapatid, huwag po nating sayangin yung mga pagkakataon na ito, na kapag tayo po'y tinatawag ng Diyos, kapag tayo po'y hinihipon ng Panginoon ang ating puso, alam natin na nangungusap ang Panginoon sa atin. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na para magbalik loob sa Panginoon. Manumbalik tayo sa Kanya ng totoo at tanggalin ang mga puot, galit sa ating mga sarili at isuko natin ang lahat sa Panginoon. Ano man ang ating kalagayan ngayon, katatayuan, hindi po huli ang lahat. Jesus is calling. Jesus is waiting. Tinatawag ka ng Panginoon na hanggang ngayon, ang kanyang kamay ay nakabuka. His hands is wide open. Jesus is calling. Come to Jesus today. Mga kapatid, ikaw at ako, tayong lahat, ay hindi nakasunod perfect sa kalooban ng Diyos. You and I broke the law. Jesus paid the fine. The Bible says, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. First, yes kapatid, hindi second, hindi last, lalo na. Sikapin natin na unahin, hanapin ang kaharian ng Diyos. Dahil ang lahat ng bagay sa mundong ito, mga kapatid, maglalaho. Lahat ng bagay na mayroon tayo ay pansamantala. Maging ang ating pamilya, ang ating ari-arian, lahat po yan ay pansamantala. Ngunit gusto natin makapili, makasama ang ating mga mahal sa buhay hanggang eternity. Ngayon, ilapit natin sila sa Panginoon. Mga kapatid, sa oras nito, while every head bow and eye closed, and even those of you who are watching, maring ikaw nasa susupa, nasa biyahe ka, nasa iyong kwarto ka, at naipas itong message na ito, napakinggan mo ang mensahe nito, kapatid, with gentleness, but in the fear of God, at sa Kanya pong salita, kailangan ko pong sabihin sa inyo ito, kapatid. Kailangan mong marinig ito, na ito na yung tamang panahon para magbalik loob ka sa Panginoon. Magsisi ka ng totoo. Repent. Talikuran ang iyong kasalanan. Iwaksi at iwanan ang kasalanan naglalayo sa inyo ng Panginoon. You can memorize scripture, you can quote verses, pero kapag malayo ang puso mo sa Panginoon, hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban, kaya sabi ng Panginoon, hindi ko na kailangan ang mga verses mo na yan. Yung mga pagsamba mo, mga worship song mo na yan. Hindi masama yan, pero ang gusto ng Panginoon, unahin mo yung kanyang kalooban, sundin ang kanyang kalooban. Hindi balat kayo. Hindi pa kunwari ang pagsamba na hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng pagsamba ng Panginoon ay yung tunay na pagsamba. Pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan.
Kaya kapatid, ito yung tamang panahon. Kung alam mo sa iyong sarili, that you know that yourself that you are not living right. You're right, your heart is not right with God. But today you hear this message. You want to make it right. Ito yung tamang panahon. Alam mo sa iyong sarili na mayroong kasalanan kang tinatago. Hallelujah. Kasalanan na nagiging dahilan ng paglalayo ninyo sa Diyos. Ito yung tamang panahon para pagsisihan mo. Magbalik loob ka sa Panginoon. Amen. Kung alam mo na hindi na si Jesus ang first love mo. Hindi ka na excited katulad ng dati. Magbalik loob ka, kapatid.